Ayon mga katunay, what's up sa inyo? At syempre, ito na naman tayo sa isang reaksyon na ating ihahatid sa inyong lahat. Ayon, medyo masaya tayo, no? Kasi may nabalitaan tayo, no? Ito, dito sa ibabalita natin, no? Kaya ang masasabi natin dito ay... Ay, naku! Naku po talaga. Nako, isa pa! Wow! I feel good! Ayon! Ito ay pinamagatang Just In Shocking Inc. members nagsalita na matapos sinibak si Marcoleta sa Kongreso. VP Sara. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Bards News Update TV. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. Kaya wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang naman ng video na hatid sa atin ni Bards News Update TV at bibigyan natin ng reaksyon ang nagbabagang balitang ito. Pasok! Hindi ngayon sa social media. Matapos pigilang magsalita, patahimikin, hinarang at tinanggal pa sa pwesto bilang Vice Chairperson ng committee ang Sagip Party List Representative na si Congressman Rodante Marcoleta. Ay tila pumalag na at nagsalita na ang INC ang mga miyembro na tila dismayado sa ginawang tilang paggigipit ngayon ng Kongreso. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinahing at komento sa mundo ng social media. Pero bagong lahat mga kabars. So eto, no, alam naman natin, no, ang INC, Iglesia ni Cristo, isa yan sa malaking relihiyon dito sa ating bansa. Hindi lang sa ating bansa, di ba? Alam ko meron din sa mga ibang bansa niyan. Pero may mga kaibigan din talaga ako na galing sa Iglesia ni Cristo. Mga ano sila, mga Iglesia ni Cristo sila. Di ba? Sa akin wala din namang problema yan. Kumbaga kanya-kanya, may mga kanya-kanyang paniniwala. Kasi may kaibigan akong iglesia, may kaibigan akong dating daan, born again, pero ako katoliko ako. Hindi, di ba? May mga kanya-kanya kaming paniniwala. Pero ito, Iglesia ni Cristo, ito yung mga madalas ligawan ng mga politiko nating tumatakbo. Isa yan sa madalas ligawan. Di ba? Bukod dun sa iba pa na malaking iba pang malaking samahan, 'di ba, sa mga religion. Tama ba 'yung religion? Oo, 'di ba? Maraming tao kasi 'yan iglesia. Talagang kilalang kilala 'yan, no? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking munting channel, huwag mo nang patagalin, i-subscribe mo na yan. Ayan kay Bards News Update. Na notification bell para mas may updated ka pa lalo sa lahat ng mga bagong latest trending videos na i-upload namin soon. Tila mukhang hindi na makakayanan pa ng mga pamunuan ng Iglesia ni Cristo ang umunoy mga ginagawang kabalastugan ng mga mambabata sa Kongreso at paggigipit kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Matapos silang patahimikin, hinarang, tinanggal sa committee at pinigilang magsalita sa plenary debate na proposed na 6.3 trilyong proposed national budget para sa 2025. So ang Iglesia ni Cristo, totoo man ang Iglesia ni Cristo is sumisimpat siya sa pagkakatanggal kay Kong Marcoleta. Aba, mukhang nakikita din na ata ng Iglesia ni Cristo kung ano ang pagkakamaling nangyayari ngayon. Mantakin mo, di ba? Kahit sila, nakikita na nila, hindi lang taong bayan. Aba, mukhang hindi na talaga biro-biro yan. Kapag ang Iglesia ni Cristo isa din sa mga nakakita ng mali, ibig sabihin talaga, may hindi talagang magandang nangyayari ngayon. Kasi, di ba, madalang lang kumibo ang Iglesia ni Cristo. Diba? Madalang kumibo yan. Sumusuporta yan kung sino yung gusto nilang i-endorso. Pero pag doon, sinuportahan na nila is parang tapos na yun. Okay na, sinuportahan ka na namin. Pero yung ganito is talagang parang kumikibo sila ngayon. No? Is parang iba na to. Kasi talagang kahit sila parang hindi na matiis, parang ganun ba yun? Aba, ako. Pa sa inilabas na pahayag online ng ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC ay tila walang utang na loob ang Pangulo at ang kanyang administrasyon ngayon. INC po kami,
hindi na kami nakapagtiis pa. Kaya ngayon magsasalita na kami sa publiko. Sobra na talaga ang ginagawang panggigipit nila kay Kong Marcoleta. Aba? Hindi na talaga makatao ang ginawa ng mga mamabatas. Klaro pa sa sikat ang araw na pera-pera na lang talaga lahat dyan Nako. sa Kongreso. Kung hindi ka nila kaalyado ay babalikan ka talaga at iipitin ka para lang makuha ang gusto nila. Kaya ngayon kami mga taga-INC ay tatandaan namin ang lahat ng ginagawa ninyo mga kabalustugan yan sa Kongreso. Hindi naman kayo dyan forever sa posisyon. Tama Ayan, yun. pupupas din kayo dyan. Kaya maraming salamat Kong Marcoleta. Ikaw lang talaga ang nag-iisang may tapang na humarap sa mga buhayang ganit sa pera at kapangyarihan. Bakit? Si Kong Marcoleta is member din siya ng INC. Correct. Paki-correct naman ako mga katunay. Nagtatanong lang po ako. Siguro naman may mga katunay din dito na miyembro din ng INC. Kung meron lang si Kong Marcoleta ba is member din sa Iglesia ni Cristo. Kaya ganyan na parang may sumisimpat siya sa kanya. 'Di ba? Kasi talagang totoo 'yun, yung sinabi na ganun. Pag hindi ka nila kapanalig, is talagang kawawa ka. Yun ang pinakamasaklap na mangyayari talaga sa iyo 'Di ba? Talagang out of the blue. 'Di ba? Kasi pero yung pinapakita nilang ganyan is delikado 'yun para sa kanila. Hindi delikadong buhay nila, hindi ganun. Delikado 'yun para sa kanila. Kasi nga dun sinabi na dun sa binasa, 'di ba? Na hindi naman panghabang buhay ang posisyon na 'yan. Kung si Hitler nga 'di ba? Natapos ang kanyang kahibangan. Ganun 'yun walang tumatagal sa ganyan. Hindi panghabang buhay ang posisyon at napapalitan din. 'Di ba? Hindi mo naman kasi pwedeng sabihin na ako magi-stay ako dito, gagamitin ko lahat ng kapangyarihan ko para ako ay mag-stay dito. 'Di ba? Hindi pwedeng ganon. 'Di ba? Kasi nga unang-una ang makakalaban mo diyan ay ang taong bayan. Sinasabi ko nga, iba na ngayon ang panahon. Hindi na katulad dati na pwedeng matakot ang mga tao, 'di ba? Konting lang, matatakot na ako. 'Di ba? Ngayon hindi na. Marami ng paraan para ipaglaban ng mga tao ang kanilang karapatan. 'Di ba? Marunong na ang mga tao ngayon. Kumbaga, panahon na ng computer ngayon, panahon na ng iPhone ngayon. Cellphone na lang, 'di ba? Iba na Kami mga INC member ay tahimik lang at nagmamassive. Grabe na talagang panggigipit nila kay Marcoleta. Kailan ba kinontra sila at di nakaporma sa kanilang mga hearing dahil si Marcoleta lang ang nag-iisang congressman na may pinaninindigan at hindi nasisilaw sa pera. Naku, grabe Baka naman mamaya, pati INC pag hinitan. Yang INC niyan, hindi rin biro-biro yan. Malaking grupo yan. Sinasabi ko nga kanina. 'Di ba? Kapag sumuporta ng politiko yan, talagang solid din yan. 'Di ba? Lalong-lalo na pati yung KOJC. 'Di ba? Na, alam naman natin, marami. 8 million. 8 million na tagasunod. 'Di ba? Tapos itong INC, malamang million din to. Hindi ko alam ang bilang nila, pero alam ko umaabot sa million to. 'Di ba? Umaabot din yan. Ngayon, kapag yung dalawa is nagsama, tapos ang ibinoto nila, si BP Sara, landslide na. Oo, diba? Meron pa nga, diba, yung El Shaddai, isa pa yan. Diba, nililigawan din yan. Si Mike Velarde ba yun? Correct me if I'm wrong, mga katunay. Diba? Pero itong dalawa lang to, kay OJC, tsaka yung Iglesia ni Cristo, kapag napunta sa side ni BP Sara, mapunta sa side, wala na, finish na. Ganun yun diba? Talaga to, sa hulog ni Tambay, hindi pa nakontento sa pera, pinatalsik at tinanggal pa talaga si Kong Marcoleta sa committee. Iba na talaga tong kongreso, pag hindi kalyado, tanggal agad. Yun ang mahirap yung tinatanggal agad nila. Kasi kapag tinanggal mo ang isang tao, ang ibig sabihin nun, meron kang tinatago. Meron kang magandang hindi gagawin. Ano pa yung parang gulo? Meron kang gagawin na hindi pala maganda. Ay, naku po! Napa-blackout na ako. No? Kasi pinapaalam mo ganun Bakit mo siya tatanggalin? Sa anong dahilan?
Kasi alam naman natin si Marcoleta, ganun. Kinukontra niya kung ano yung maling nakikita niya. Hindi naman kasi siya kumukontra, yung sasabihin na trip niya lang. Gusto kitang kontra yung trip ko eh. Hindi. Si Marcoleta, kilala natin yan, na kumukontra yan kung meron siyang maling nakikita sa kanyang dalawang mata. At kung meron siyang maling nakikita, gusto niya is bigyan mo ng sagot lahat ng katanungan niya na tama naman. Ngayon, ang nangyari, kaysa bigyan ng sagot, ay tanggalin ka na lang namin kasi mga awit kami kakasagot sa'yo. Ay, mahirap yun. Kasi nga, sabihin ko nga, hindi maganda yun. Hindi mo pinapaliwanag kung ano ang side mo, kung ano yung ginagawa mo sa ganito, kung ano man ang tinatanong niya, hindi mo sinasagot. Iniiwasan mo. Hindi magandang umiwas. Diba? Lalong-lalo na syempre, public servant ka eh. No? Kung public servant ka, kailangan lahat sa'yo, lahat pinapaliwanag mo ng maayos sa harap ng tao. Hindi pwedeng iniiwasan mo, tinatago mo, kailangan lahat dito kaalyado ko. Hindi pwedeng mayroong kumukontra sa akin dito. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwede sa isang pelikula. Walang kontrabida. Diba? Ganun yan. Di pagpalagay natin ganun. Sa comedy nga na pelikula, may kontrabida pa rin eh. Diba? Na namin lahat ng mga INC ang ginagawa niyong pangungupit at pagnanakaw ng pera ng taong bayan dyan sa Kongreso, may hangganan din ang lahat ng yan. End quote. Matatandaan noong 2016 ay binuhat siya ng Iglesia ni Cristo bilang vice-presidente ni dating Pangulong Duterte at maging ito sa nasabing 2022 election ay binuhat din siya ng Iglesia ni Cristo dahil nga number 1 sa mga iglesia ang nasabing unity o pagkakaisa nga siya ang plataforma ni Vice President Sara Duterte at ang Pangulong Marcos Jr. noong kasagsagan pa ng eleksyon ng 2022. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan at INC member na bakit tila binabastos umano ng Marcos administrasyon at ilang mga mambabatas itong si Congressman Rodante Marcoleta. Ayon pa sa mga taga-INC at marami sa ating mga kababayan ay tila di ito katanggap-tanggap kaya naman ngayon matapos ang panggigipit at pagtanggal nila kakong Marcoleta ay nagkasundo na ng lubusan at nag-usap pa sabay humarap sa debate ng Kongreso na si Congressman Rodante Marcoleta at Vice President Sara Duterte ay pareho silang pinaglalaban at para sa tama di gaya di umano ng mga buhayang mambabata sa Kongreso na para lang sa pera ang pinaglaban at Nako paano ngayon yan? Kung kayo mangangarap ng tumakbo. Natapyas na sa inyo yan. Ayun yung sinasabi ko. Hindi nyo iniingatan ang image nyo. Kung baga ang tinitignan nyo lang ngayon, yung present. Yung present lang. Hindi nyo tinitignan yung future na pwedeng mangyari sa inyo. 'Di ba? Hindi, sasabihin ko, hindi pwedeng ipasok mo sa isip mo na hindi kayo mawawala dyan. Hindi tayo mawawala dito. Tandaan nyo po, kaya po kayo nakaupo dyan dahil sa taong bayan. Taong bayan ang may karapatan magtanggal at maglukluk sa kung sino ang politiko na maglilingkod sa ating bansa. Ganun yun. 'Di ba? Hindi po kayo. Siguro, kung iniisip nyo na, manalo yung mga senador natin sa 2025 election, pwede na natin patupad yung cha-cha! Pero nako, nababasa na ng mga tao kung ano yun. 'Di ba? Alam na ng mga tao, hindi na siguro kailangang ipaunawa pa sa kanila. Alam na nila ang tama at mali. 'Di ba? Imbis na ipinapakita nyo sa taong bayan, no, ang pagiging transparent. Kasi ilan lang talaga ang nakikita nating transparent. Yung nakikita nating transparent, sila pa yung pinarurusahan. Gaya ni Kong Marcoleta. Tapos si Kong Herrera, medyo delikado siya. 'Di ba? Hindi natin alam ang magiging kapalaran niya. Baka mamaya pati siya matanggal. 'Di ba? Grabe. Parang pag ikaw kukontra ka, wala. Si Baka, bachi ka. Dapat hindi ganun, mali po yun. Dapat talaga is ipakita nyo talaga na worth yung boto na ginawa sa inyo ng mga tao. 'Di ba? Kasi huwag nyong iisipin yung present eh.
Siguro iniisip nyo kayong preso, nakaupo naman tayo. Kumbaga, nandito naman tayo. Tandaan nyo po, ilang ano lang yan. Ilang years lang yan. 'Di ba? Ilang years lang. Hindi yan panghabang buhay. Anit pa sa kapangyarihan, kaya hindi naman mapigilan na magbigay ng hinaing at komento online ang well-known and veteran political commentator ayon pa sa kanilang post online. Nagdrama pa talaga sila about transparency and accountability na kaysa kailangan tanungin si VP tungkol sa mga notice of disallowance ay sus as if OVP lang ang may nude. Kaya ayan tuloy nung pinapatawag ni Kong Marcoleta ipang mga opisyales na may NOD rin, biglang naalala ni Kong Chua na hindi na pala member yung representante ng Sagip Party List at di pwede mag-utos sa committee. Pag vice chairman ka, member ka ng committee, alangan naman yung vice chair nagmamando sa mga miyembro. Pag wala yung chair tapos di naman siya member, pero pwede kong member kahit di ka vice chair. Kaya Chairman Chua's conclusion that Kong Marcoleta's removal as vice chair automatically remove him as a member of the committee is not logical, lalo na wala naman nakalagay o binanggit sa desisyon sa pagpapatanggal kay Marcoleta bilang vice chair. Natanggal din siya as member. #we deserve better. End quote. Sa totoo lang mga lords, no, naaawa talaga kay VP Inday Sara. Lalo na sa lahat ng mga nangyayari ngayon, di ba? Kumbaga, maraming ginamit siya para manalo sa eleksyon. Pero ang ending, di ba? Konti na lang ang nagsustud up, no, kay VP Inday. Ayan, andyan si former President Arroyo, and of course, si Marcoleta. Diba? Kaya guys, mga lords, no, maging watchful tayo kung sino yung nag-stood up kay VP Inday. Sila talaga yung mga totoong tao. Diba? Sila talaga yung mga talagang totoong nagpoprotekta at sumusuporta kay VP Inday Sara. Tama yon. Sila lang talaga yung malakas ang loob. Kasi dyan mabibilang mo na lang talaga kung sino yung mga taong susuporta kay VP Sara. Talagang yung malakas na lang talaga ang loob sa nangyayari ngayon. Tapos, di ba, mababalitaan pa nila, ganyan ang nangyayari kay Marcoleta. No, kapag tayo pumanig dyan. Malamang ko, yung iba is tumahimik na lang, parang ano, di ba? Kahit gusto nilang magsalita, gusto nilang pumanig, hindi nila magawa. Kaya yung iba, wala eh, sasakay na lang talaga yung iba. Di ba? Kasi talagang kawawa sila ngayon kung tutuusin. 'Di ba? Kung tutuusin talaga. Kaya talagang bilang lang talaga sa daliri mo ang maaaring pumanig kay VP Sara diyan pagdating diyan. Bihira lang talaga. Kasi kapag ikaw gumawa ka ng tama ay wala. Alam mo na kung saan ka pupulutin. Which is importante na yung nakapaligid kay VP Inday ng mga tao is yung talagang solid sa kanya. 'Di ba? Basta na, lalo na nung nakita ko yung video, 'di ba, nakakaawa si VP Inday. Pero wala tayong magagawa. Mga lods, ganun talaga. 'Di ba? Sa even VP Inday Sara, unfair na talaga yung nangyayari ngayon. Si hindi na tama. Former President Arroyo at saka si Marcoleta. Wag na daw sila magpa-stress. Grabe, no? Sabi ni VP Inday, hayaan na lang daw siya. 'Di ba? Kumbaga, hayaan na lang daw yung mga tumitira sa kanya. Talagang sanay. Kumbaga, inilalayo niya na. Wag na kayong umano. Bayaan nyo na sila. Problema na nila yan. Kumbaga, sila naman. Hindi naman si VP Sara may stress dyan eh. Yung mga tumitira sa kanya yung nai-stress eh. Si VP Inday talaga no na lumaban na kahit siya na lang mag-isa. Diba? Yan ang likas na matapang hindi talaga. Hindi lang VP Inday, babawi tayo. Diba? Mga Lods, babawi tayo. Mga Lods, babawi tayo. Simulan natin sa 2025 hanggang sa mag-momentum into 2028.
And lahat ng di ba, lahat ng nag-traidor, lahat ng nag-betray kay VP Inday Sara, tandaan natin. Ayan na. At wag nating iboto. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Bards News Update TV at syempre, yung video na yon na napanood natin kay Mr. Real Talker na binigyan din natin ng reaksyon. Comment lang po kayo mga katunay sa inyong mga sasabihin dito sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.